Yan, magandang gabi po sa ating lahat and happy midweek. Para po sa ating pagsisimula sa ating worship ngayong gabi, tayo po muna ay mag-awitan. Tayo muna ay muko para sa ating maiksing panalangin. Let us pray. Ama madadakila ka po sa lahat, Panginoon. Sa gabing ito, binabalik po namin lahat ng papuri at pasalamat sa dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat na pag-ibig sa bawat sa amin. Panginoon, sa aming pag-awitan, hiniling po namin ang iyong presensya, ang paggabay sa bawat sa amin ang aming maranasan. Bigyan po kami gandang boses na sa ganun ang bawat mga awit na amin aawitin ay amin tong awit na maayos at mapurihan dakilang pangalan sa pamagitan nito. Patuloy po namin ipinabig ang aming papuri. Pasalamat sa dakilang pangalan sa pangalan sa Amen. Para po sa ating unang awit, ating pong awitin, Only Trust Him. Para po sa ating opening song, tayo pong lahat ay tumayo at ating awitin, O Worship the King. Grateful
from the hills it descends to the plain, and sweetly distills in the dew and the rain. Hail, children of God, and feed all offspring. In thee do we trust, nor find thee to fail. Thy mercies how tender are firm to the end. Our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Inaanyayahan ko po ang lahat na lumuluhod para po sa ating panalangin. Amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat, sa Panginoon, sa mga oras nito, kami po nagtipon sa iyong baysambahan upang ibalik po ang aming papurit, pasasalamat sa iyong banal na pangalan. Maraming salamat po sa gabing ito na muli niyo po kami pinagkalooban ng magandang pangangatawan upang pakapunta po sa iyong baysambahan at kayo po mapupurihan. Ama, sa gabing ito, naway ang aming gagawing worship ay maging kaya-aya lamang po sa iyong harapan at naway ang bawat isa sa amin ay patuloy na pakalinisin upang maging karapat-dapat po sa pagpupuri sa inyo, Panginoon. Gayon din po, Ama, sa gabing ito, ang magdadala po ng iyong banal na kasulatan ay patuloy po bigyan ng more knowledge upang ang kanya pong mga sasabihin ay amin po maunawaan at aming magamit sa pang-araw-araw naming pamumuhay upang magamit namin itong kalasag sa anumang mga pagsubok ng dumating sa amin. Gayun din po, Ama, sa gabing ito, ang bawat isa sa amin ay patuloy pong humihingi ng kapatawaran sa mga pagkukulang at pagkakasala at naway ang amin po mga gagawing ngayong gabi ay kayo po ang manguna. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Happy midweek po. Purihin po ang Panginoon dahil ngayon sa kalahati ng ating sanlinggo ay nagtipon-tipon po tayo upang purihin ang Panginoon. Sino na po ang pagod? Kalahating linggo pa lang po ito. Ayan. Purihin po ang Panginoon dahil sama-sama po tayo na ngayon sa iglesia. Bagaman po nakakaramdam tayo ng pagod, ay nagbibigay po rin po tayo ng panahon para po sa ating pagsamba. Ang bahagi ko po ngayong gabi ay ang pagsabi ng mga nagsiganap at magsisiganap po na ating programa. Ang nanguna po sa ating pag-aawitan ay si Sister Lisa Masong at pinangunahan po tayo ng panalangin ni Sister Myra Ranes, at presider po ang inyong lingkod, Sister Alchin. Pagkatapos ko po ay tayo ay magkakaroon ng prayer band. So, kayo po ay may mga kahilingan, may mga pasasalamat, atin na pong ihanda dahil maya-maya po ay sasabihin po natin ito. At pagkatapos po nito ay kakarinig tayo ng dalawang mensahe. Unang mensahe po ay sa pamagitan ng awit, pagkakalood po ni Ma'am Sharon and Company ng San Pedro Siblings po pala. Okay, with Ma'am Sha. San Pedro family po. Ayan, then pagkatapos po nun ay mensahe po na mula sa Panginoon sa katauhan po ni Pastor Val San Pedro. Tayo po ay darako na sa ating prayer band. Kung sino po ang may mga kahilingan, may mga pasasalamat, ay pwede na po nilang sabihin ngayon upang may sama po natin sa ating mga dalangin mamaya. Yan, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kabutihan na pinapagkaloob sa amin sa pag-iingat sa buong pamilya. Yan. Ganyan po nagpapasalamat din ako sa patnubay ng Panginoon sa pagbiyahe nila Calix kaninang umaga, papauwi doon sa Hulo na sila'y ginabayan ng Panginoon at inalayo sa anumang disgrasya dyan sa daan.
at ginabayan sila hanggang sa kanilang pagparating doon sa hulo. So yun lang po. Mga pasasalamat po mga kapatid. Wala ba kayong gustong ipagpasalamat sa Panginoon or mga idagdag natin sa mga panalangin? Kung wala po, kung wala na pong hahapol, pag-prayin po natin si Calex at ang kanyang lola, yung mama po, yung family nila, Ate Myra, sa pag-travel nila. Nakarating na ba sila? Oo, doon. Ingatan sila, Calex, doon sa lugar nila, sa Hulo. Yun. Pag-pray po natin palagi sila. Kung ganun po, wala na pong karagdagang mga panalangin. Niyan ko po ang lahat na tayo ay manalangin po ng individual. Maaaring po may mga panalangin po kayo na hindi niyo po mabanggit sa nakakarami, ay mananalangin na lang po tayo ng tag-isa-isa.
Maraming salamat po sa awit, mga kapatid, na nagpapaalala po sa atin ng kabaitan ng ating Panginoon. Happy midweek po sa ating lahat. At tayo po ay magpasalamat sa Panginoon na ngayong gabi ay patuloy po tayong pinagkakalooban ng Diyos ng buhay, bagamat ang atin hong sanlibutan ngayon, lalo na po dito sa ating bansa, ay talagang totoong hindi na po maganda ang sitwasyon. Kamakailan lang mga kapatid ay meron pong lumabas na statement sa social media na nakakalungkot na ito pa naman mga kapatid ay galing sa isang masiglang missionary na kanyang kinu-question kung bakit sa malaking isyung kinakaharap ng ating bansa ngayon, itong tinatawag po nating malaking issue ng korupsyon sa flood control, ay bakit daw ang mga Seventh-day Adventist, bakit daw ang ating church ay patuloy na nananahimik sa puntong ito. At parang sinasabi niya na dapat bilang tayo po ay iglesyang naniniwala at hindi pumapayag sa korupsyon, ay dapat daw tayo ay maging bokal sa puntong ito at tayo po ay dapat nakikiisa sa kanilang mga adhikain at ginagawa. Pero mga kapatid, hindi po layunin ng iglesia na tayo ay makisangkot sa gulong nangyayari sa ating bansa ngayon para lamang ipadama natin at ipakita natin sa mga tao na ang Seventh-day Adventist Church ay hindi sumasang-ayon sa issue ng corruption. Mga kapatid, tayo po mga kapatid ay kaisa ng ating mga kababayan sa pagsuporta sa adhikain ng panawagan tungkol po sa korupsyon, sapagkat tayo bilang iglesia ay hindi po tayo sang-ayon sa bagay na ito. Pero hindi po natin ito kailangang daanin sa dahas. Hindi po natin kailangang ipakita sa kanila ang ating suporta sa pamamagitan ng pakikilahok natin sa kaguluhang nangyayari sa ating bansa sa panahong ito, mga kapatid. At tayo po ay hindi sumasang-ayon sa ganung bagay, mga kapatid. Kaya meron pong inilabas na circular letter ang ating pong misyon tungkol po sa bagay na ito mula po sa ating presidente, na atin pong pag-usapan sa iglesia at ituro sa mga kapatid that corruption is evil, mga kapatid. At ito po ay hindi sinasang-ayunan ng ating iglesia. At ipanalangin po natin ng sama-sama ang ating gobyerno, ang ating mga leaders, na sana ay magkaroon ng justice ang lahat ng ito, mga kapatid. Actually, ang pinakamalaking involved dito, yung probinsya namin. Kaya kung meron mang dapat na magalit dito, ako. Kasi taga Bulacan ako. Oo. At ang kanilang ginawa sa aming probinsya, mga kapatid, ay totoong karimari-marim. Pero wala po tayong magagawa sapagkat ang ating pong gobyerno ay talagang talamak ang korupsyon, mga kapatid. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, atin pong pag-usapan ang muling pagpapasigla at pagbabago. Ito po ang sentro ng ating magiging pag-aaral mula ngayong gabi hanggang bukas ng gabi hanggang sa Sabado. At sangayon po sa aking pagkaalam, ay tayo po ay magdadaos ng ating pong communion service bilang culmination po ng ating pag-aaral ngayon pong darating na Sabado. At sana po ito, mga kapatid, ay ating napaghandaan. So muling pagpapasigla at pagbabago, sa English, yan po ay revival and reformation. Bakit po ba ito mahalaga, mga kapatid? Matagal na po tayong nagdadaos ng mga revival na ginagawa po natin sa ating mga iglesia, taon-taon. Pero madalas nakakapag-isip tayo bakit hanggang ngayon, mga kapatid, ay hindi pa po nare-revive ang ating iglesia.
And that is one of the question, mga kapatid, na akin din pong tinatanong sa aking sarili, why? Hanggang sa I find out, mga kapatid, dito po sa pag-aaral na ito ay merong malaking bahagi ang ating mga personal na buhay at ang ating hong karakter, ang pagbabago ng ating karakter ay merong pong malaking bahagi sa pagkakaroon po natin ng revival and reformation. Sapagkat kung hindi po ito magiging karanasan ng iglesia, mga kapatid, ay ako po ay nakakapag-isip na ang ating Panginoon sa kanyang kasabikang dumating na sa lupang ito, mga kapatid, at tayo po ay kanyang kunin sang-ayon sa kanyang pangako, ay maaaring magtagal at maaaring hindi po ito bagamat ito ay talagang mangyayari, pero baka mas marahabang panahon pa natin mararanasan ng paghihirap bago po natin makita ang ating Panginoon sa alapaap ng langit. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, ay atin hong pag-aralan ang mga bagay sa banal na kasulatan nagtatakda sa atin kung ano ang mga nangyayari sa ating paligid at ang mga mangyayari sa hinaharap at sa kasalukuyan, mga kapatid. So atin hong pag-aralan ang talinghaga ng saradong pinto. Kung inyong makikita dyan, mga kapatid, alam nyo na rin po yung mapa na yan, ano? Bago po matapos ang palugit na binibigay ng Diyos sa tao, sangayon sa Apokalipsis 22:11, na tinatawag po nating close of probation, na binabanggit po doon, mga kapatid, na ang aabutang mabuti ay magpapakabuti at ang aabutan na masama ay lalong magpapakasama. Habang tinatanggap ng tao ang mga palugit na ito, mga kapatid, ng Ebanghelyo, ay magaganap po ang mga sumusunod na pangyayari sa ating sitwasyon, sa ating kalagayan. Una, yung tinatawag po nating kilusan para sa reforma. At ito ay gusto ng Panginoon na maranasan ng kanyang bayan. Bago po niya ipagkaloob ang kanyang tatak sa bawat isang anak ng Diyos at ibigay ang huling ulan na walang iba kundi ang banal na Espiritu na siyang magpapatibay sa atin at magbibigay sa atin ng kapangyarihan para ang pabalita ng Diyos na pagbabahagi ng katotohanan na tinatawag po nating malakas na sigaw ay magkakaroon ng kapangyarihan at matatapos po natin ang kanyang gawain, sapagkat ang gawain ng Panginoon na pagdadala ng mabuting balita sa lahat ng tao ang kahuli-hulihang tanda na mangyayari bago dumating ang ating Panginoon. At dito ay makakaranas po tayo ng tinatawag nating pagliliglig at maagang panahon ng kaguluhan. At kasama po dyan, mga kapatid, ang pagtatakda ng Sunday Law, mga kapatid. International Sunday Law, mga kapatid. At yan ang isang bagay na binabantayan natin, mga minamahal kong mga kapatid. Mahalaga yung tinatawag nating sealing o pagtatatak, sapagkat ito, mga kapatid, ang magpapasya sa atin kung saan tayo pupunta, kung sa langit ba tayo, o tayo ay maiiwan dito sa lupa at kasamang masusupok sang-ayon sa 2 Pedro sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Mahalaga yung latter rain, sapagkat ito'y banal na Espiritu, kapangyarihang magbibigay sa atin para pag dumating na, mga kapatid, yung panahon ng kabagabagan na tinatawag nating early time of trouble, tayo po, mga kapatid, ay merong kapangyarihang maging matatag at maging matagumpay, at tayo po ay makasurvive sa bagay na ito. Tandaan natin, mga kapatid, may hangganan ang lahat ng bagay. Wala pong sinasabing forever sa mundong ito maliban sa langit, mga kapatid. Pati ang awa ng Panginoon at ang kanyang pagpapatawad ay merong hangganan. Hanggat hindi pa ito isinasara ng Diyos sa atin, mga kapatid, ibig sabihin, yung buhay na tinatanggap natin ay ipinagkakaloob sa atin para atin pong pahalagahan ang chance na binibigay ng Diyos sa atin para ayusin natin ang ating mga buhay. Nais ng Diyos na ang kanyang iglesia
Katulad po dun sa talinghaga ng 10 birhen, nais ng Panginoon na ang kanyang iglesia na kanyang pakakasalan ay isang iglesyang nakahanda sa kanyang pagbabalik at hindi iglesyang naghahanda pa lang. Kaya meron po tayong close of probation. Kaya meron po tayong tinatawag na pagsasara ng pintuan ng awa sapagkat gusto ng Panginoon na sa kanyang pagdating, tayo po ay nakahanda at hindi naghahanda sapagkat ang paghahanda ay sa panahon po natin ngayon bago isara ng Diyos ang pintuan ng awa. Dahil kung hindi po tayo magiging handa ngayon at isinara ng Diyos ang pintuan ng awa, mga kapatid, kahit anong gawin nating panalangin, kahit anong gawin nating sigaw, kahit anong gawin nating pakiusap, kahit maglumuhod pa tayo, wala nang makikinig sa atin. Kung ano ang itinakda ng Diyos sa atin, yun ang ating gagawin. Kaya napaka-importante po, mga kapatid, ng revival and reformation. Hindi lang sa iglesia, kundi sa bawat individual na miyembro ng iglesia. Hindi nagkakaroon ng malalim na revival and reformation sa loob ng iglesia sapagkat ang mismong nasa loob ng iglesia personally ay hindi nakakaranas ng revival and reformation. Before we revive and reform our church, we need to revive and reform our own self first, mga kapatid. Sa atin ho, magsisimula ang panibagong pagpapasigla at panibagong pagbabago sa ating buhay. At kapag ang lahat ng miyembro ng iglesia ay naranasan ang revival and reformation, doon lamang natin makikita na ang ating iglesia ay nakahanda ng sumalubong sa ating Panginoon. Kaya importante po, mga kapatid, ang revival and reformation. Bakit? Ang sabi po sa Lucas, Kapitulo 13, 24-30, ito po ang talinhaga ng makipot na pintuan o saradong pintuan. Ang sabi po diyan, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag tumayo na ang pinuno ng sambahayan at isinara na ang pinto, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok at sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo, ngunit sasabihin niya sa inyo, hindi ko kayo kilala. Mga kapatid, yan po ang malungkot na kataga na maaaring marinig natin. Sasabihin naman ninyo, kumain po kami, uminom, kasalo ninyo, Panginoon, at nagturo po kami sa aming mga lansangan. Sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Mga kapatid, ito po yung malungkot na karanasan na pag dumating sa buhay natin, ay siguro masasabi natin yung kasabihan nating mga Pilipino, nasa huli ang pagsisisi. Pero pag dumating tayo dun sa punto na nasa huli ang pagsisisi, mga kapatid, yung pagsisisi mo, wala nang silbi. Dahil wala nang makikinig sa'yo. At kahit sabihin mo pa sa Panginoon, Panginoon, nangaral ako alang-alang sa'yo. Nagturo ako ng salita ng Diyos. Nagtapat ako sa pagbibigay ng ikapu at handog. Tumulong ako sa iyong gawain. Pero kung ang lahat ng ito'y hindi nang gagaling na bunga ng iyong relasyon sa Panginoon, sasabihin sa'yo ng Panginoon, lumayas ka sa harap ko. Hindi kita kilala. Ang sabi sa Mateo 7:21, may mga taong magsasabi, Panginoon, nagpagaling kami ng may sakit in your name. Panginoon, nagpala kami ng mga tao in your name. Pero ang sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, kayong mga nagsisigawa ng kasamaan. Kaya mga kapatid, hindi po lahat ng tao ay makakapasok sa langit. Tandaan po natin,
Hindi ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay automatic na lahat ng tao ay maliligtas. Hindi po. Ang pagkapako ng ating Panginoon doon sa krus ay magbibigay lamang ng kaligtasan sa mga taong sasampalataya sa Kanya. Pero pag hindi natin natutunang sumampalataya, mga kapatid, hindi po natin makakamit ang kaligtasang ito. Ang sabi po sa atin, sa talatang 28, iiyak kayo at mangangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta habang kayo na may pinagtatabuyan. Darating ang mga tao buhat sa silangan, sa kanluran, sa hilaga at sa timog at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling nauuna at may nauunang nahuhuli. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Baka mamaya sa pagsisiguro natin na tayo ay sigurado na sa langit, baka mamaya, mga kapatid, magulat pa tayo na pagdating natin sa langit. O malaman natin na yung naging kaaway natin, nauna na pala sa langit. We don't know, mga kapatid. Dahil mahalaga sa Panginoon ang character building. Kaya itinuturo sa atin na pahalagahan natin ang revival and reformation. Anong sabi sa atin ng Spirit of Prophecy, mga kapatid? Selected Messages, Volume 1, page 121. Ang muling pagpapasigla o revival ng tunay na kabanalan sa gitna natin ang pinakadakila at pinakamahalaga sa lahat ng ating pangangailangan. Ang paghanap nito ang dapat na unang gawain natin sa oras na ito. Ito dapat yung priority natin ngayon, mga kapatid. Hindi ang kumita ng pera, hindi ang maging sagana ang buhay natin, mga kapatid. Kung minsan mapapaisip ka, nung nakita ko, mga kapatid, sa hearing ng Senate, yung limpak-limpak na salaping na andun sa lamesa, na bungkos-bungkos, mga kapatid, na milyon-milyon at may bilyon pa. Naisip ko sa sarili ko, kahit isang bungkos lang niya nang makuha ko, masaya na ako eh. Oo, yung isang bungkos lang. Kahit ibato lang sa akin yung isang bungkos, masaya na ako. Lalo na sa panahon natin ngayon, di po ba? Kailangan natin lahat yan eh. Pero higit na kailangan natin, mga kapatid, ay ang pagbabagong espiritual. Bakit? Kasi ang magiging gantimpalang ibibigay ng Diyos sa atin ay higit pa sa bungkus-bungkus na pera na yan. Dahil yon ay buhay na walang hanggan. At hindi ko ipagpapalit ang buhay na walang hanggan sa bungkus-bungkus na pera na nakikita natin ngayon. Imagine, mga kapatid, ibebenta mo yung sarili mong kaligtasan para lang maging masaya ka sa mundong ito, makabili ka ng maraming sasakyan, magagandang sasakyan, makapunta ka sa kung saan mo gustong pumunta sapagkat marami kang pera. Pero ang kaluluwa mo, mga kapatid, ay isinasaalang-alang mo sa kamay ng demonyo, hindi sa kamay ng Diyos, mga kapatid. Yun ang nakakalungkot, di ba? Kaya ako, dalangin ko, sana itong mga taong ito na involved dito ay makaramdam ng hindi lang makaramdam ng hiya, kundi makaramdam ng pangangailangan ng ating tagapagligtas. Sapagkat kung hindi, mga kapatid, ano pa ang sabi sa atin ng Spirit of Prophecy? Christian Service, ang sabi po, page 42, ang muling pagpapanibagong sigla at reforma ay dapat maganap sa ilalim ng paglilingkod ng banal na Espiritu. Ang pagbabagong buhay at reforma ay dalawang magkaibang bagay. Kaya, kailangan po nating maranasan to, mga kapatid. Idinidiin sa atin ng Espiritu ng hula na ang karanasan ng revival and reformation ay dapat makita
sa ating iglesia. At tayong mga nasa loob ng iglesia ay dapat pangunahin natin na kailangang bigyan ng pansin ang revival and reformation in our own personal life and experience, mga kapatid. Nang ang ating Panginoong Yesus ay umakyat sa langit mula dito sa lupa, ay ganito po ang kanyang ipinangako sa kanyang mga tagasunod. Ang sabi sa John 14:1-3, huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya naman sa Diyos at magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako ay makapaghanda at pumaroon, ay, muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay doroon, mga kapatid. Napakagandang promise ng Panginoon. But this is not only a promise. Hindi lang po ito pangako na binigay ng Panginoon. Ito'y may kalakip na na utos, na inuutos niya sa atin. Ano yung utos niya? Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Inuutusan tayo ng Diyos na huwag tayong mag-aalala sa bagay sa mundong ito, mga kapatid. Sapagkat alam ng Diyos na tayo ay makakaranas ng mga bagay na ito. Subalit, sa kabila ng kanyang utos, ay merong pangako. At ang pangakong ito ay walang iba, kundi ang kanyang muling pagbabalik sa lupang ito, para tayo ay kanyang kunin at dalhin sa lugar na kung saan siya naroon, tayo rin ay doroon, mga kapatid. Kaya, ang sabi pa niya sa Apokalipsis ay ganito, narito ako'y muling madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Kaya mga kapatid, ang kaligtasan natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero hindi rin tayo makakarating sa langit kung hindi natin ipakikita ang resulta ng ating pananampalataya. At yan ay walang iba kundi ang paggawa natin ng kabutihan at pagsunod sa utos sang-ayon sa ating pananampalataya, mga kapatid. Sabi diyan, ako'y madaling pumaparito. Ito po ang pangako ng Panginoon na kanyang binitawan para sa kanyang mga anak. At ang kanyang pangako, mga kapatid, kailanman ay hindi niya malilimutan. Kaya again, ang tanong ko ulit sa atin ngayon, bakit tayo naririto pa? Mga kapatid, bakit hanggang ngayon ay narito pa tayo at binibigyan tayo ng Diyos ng buhay? Bakit hindi pa nahahayag ang kanyang kaluwalhatian sa gitna ng mga langit na kasama ng kanyang laksa-laksang mga anghel? Ito po ang sagot. Ang sabi sa Evangelism 696, hindi kalooban ng Diyos na ang pagbalik ni Kristo ay magtagal, mga kapatid. Hindi po. Subalit, mga kapatid, hindi pinanukala ng Diyos na ang kanyang bayang Israel ay gumala ng 40 taon sa ilang. Ipinangako niya na aakayin silang tuloy-tuloy sa lupaing Kanaan at itatatag sila doon na isang banal, malusog at maligayang bayan. Subalit, sa kanila na unang pinangaralan ay hindi nakapasok doon dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ang kawalan ng pananampalataya, ang pagkamakasanlibutan, ang kawalan, ang pagtatalaga, aga-away-away sa mga nag-aangking bayan ng Diyos ang nagpapanatili sa atin sa sanlibutang ito ng kasalanan at kalungkutan ng maraming taon. Kaya importante po, mga kapatid, na maranasan po natin ang pagpapanibagong sigla at pagbabago sa ating buhay. Dahil nais ng Panginoon na sa pamamagitan ng bagay na ito, ang kanyang bayan ay totoong
magiging handa sa kanyang pagbabalik. Kamusta ang ating pananampalataya? Na palagi po nating pinag-uusapan sa bawat pagsamba na ating ginagawa. Hanggang ngayon po ba mga kapatid, ang pananampalataya natin ay patuloy na lumalago at patuloy na lumalalim sa pamamagitan ng ating malapit na pakikipagrelasyon sa ating Panginoon, mga kapatid. Ang sabi po dito, hindi lang kawalan ng pananampalataya ang nagpapatagal sa atin sa sanlibutang ito, kundi alin po ang ating pagiging makasanlibutan. Mga kapatid, I would like to emphasize this, mga kapatid, dahil tayo po ngayon ay nasa isang mundo na tayo ay punong-puno ng maraming makasanlibutang bagay na madalas na umaagaw ng ating atensyon sa pagsamba at paglilingkod natin sa ating Panginoon. Just like the literal Israel, mga kapatid, gumagawa sila ng sarili nilang mundo. Gumagawa sila ng mga bagay sa sanlibutan nito na gusto nilang gawing Diyos-Diyosan. Na tayo rin sa ating sarili, mga kapatid. Na ang focus natin ay wala sa makalangit na bagay, kundi naroon, saan po? Sa makasanlibutang bagay. Pagka darating ang araw ng Sabat, ang ating iglesia halos umaapaw sa dami ng dumadalo. Pero pagdating ng Miyerkules at Biyernes, hindi na natin makita yung iba. Mga kapatid, we don't know, hindi natin alam anong mga reason. Pero kung tutuusin, kung ang pananampalataya natin ay hindi nagbabago, mga minamahal kong mga kapatid, dapat hindi po tayo nawawala sa panahon ng pagsamba. Hindi natin kinakaligtaang mag-aral ng salita ng Diyos at manalangin. At kalakip po nito ang pakikisangkot natin sa gawain ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat ito ang magpapayabong, ito ang magpapalalim ng ating pananampalataya na siyang tiwala natin sa Diyos araw-araw sa kabila ng napakaraming mga alalahanin sa buhay. Mga minamahal ko mga kapatid, ang challenge po sa atin ngayong gabi, ang sabi ng Spirit of Prophecy, batid ko na kung nagpatuloy ang bayan ng Diyos na nakakabit na buhay sa Kanya, kung sumunod lamang sila sa Kanyang salita, nasa makalangit na Kanaan na sana sila ngayon. Mga kapatid, gusto ng Panginoon na tayo'y dalhinan niya sa Kanyang tahanang inihahanda para sa atin. Nasasabik na ang Panginoon na bumalik sa lupang ito para tayo ay kunin. Subalit hanggat hindi niya nakikita, hanggat hindi niya nahahayag ang kanyang karakter sa buhay ng bawat isa sa atin sapagkat wala tayong panahong i-reform ang ating mga buhay at magkaroon ng pagbabago. Ang kanyang muling pagbabalik ayon sa kanyang pangako ay magtatagal ng magtatagal. Baka hindi lang ang korupsyon ngayon, ang dumating pang korupsyon sa ating bansa. Baka merong pang mas malala na aabutan natin na baka pagdating ng oras ay hindi na po natin kayang sikmurain. Baka yun na yung panahon na lalabas na tayo at makikisangkot na tayo sa rally. Dahil talagang hindi na natin kakayanin. Pero pag nangyari sa buhay natin yung mga kapatid, it signifies, nagpapakita lamang yun mga kapatid, na totoong ang pananampalataya ay wala na sa puso natin. Kaya mga kapatid, hinahamon ko po ang bawat isa sa atin ngayong gabi. Idalangin po natin sa Panginoon na ang revival and reformation ay maging karanasan natin not only once, kundi every day, araw-araw sa ating pong karanasan, mga kapatid, bilang mga Adventista at bilang mga anak ng Diyos. Hanggang sa makuha natin
ang ating pinakamimithi na ang karakter ng ating mahal na Panginoon ay ma-reveal sa bawat isa sa atin. At dito ay makikita ng Panginoon na talagang tayo po ay nakahanda ng sumalubong sa kanyang muling pagbabalik sa lupang ito. Pagpalain po tayo ng Diyos at sana'y ang kanyang patuloy na kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay managana sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Happy midweek po sa inyong lahat. Bilang tugon po sa ating napakinggang mensahe ngayong gabi, tayo pong lahat ay tumayo at ating awitin, Whosoever Heareth. Mapagpala po naming Diyos Ama na nasa langit, maraming salamat po sa inyong pakikisama sa aming kalagitnaan. Samantalang kami po ay nag-aaral ng inyong mga salita. Nawa, Panginoon, ang napag-aralan po namin ngayong gabi sa tulong ng Banal na Espiritu ay magawa po namin sa aming mga buhay. At kami ay patuloy na maging seryoso sa aming kristyanong pamumuhay araw-araw. At pahalagahan po namin ang pagbabago sa aming buhay. Bago po ninyo isara ang pintuan ng awa. At kami ay maging handa sa inyong muling pagbabalik. Ang inyo po nawang bendisyon at pakikisama at pag-iingat sa bawat isa sa amin ay maranasan po namin sa aming pag-uwi. At kami po ay inyong ihahatid sa aming mga tahanan ng ligtas at patuloy na taglay ang buhay upang sa mga susunod na mga panahon ay muli po naming ipagpatuloy ang aming pong pagsamba at pag-aaral ng inyong banal na salita. Salamat po sa inyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen.